Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan mo. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ating pong tunghayan ang mabuting balita na ating pong pagsasalu-saluhan. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 18, simula talatang 9 hanggang 14. Luke chapter 18, verses 9 to 14. Luke chapter 18, verses 9 to 14. At ganito po ang mababasa sa wikang Ingles. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself, God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ang ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang nakatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwi kinalulugan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Ating palakpakan ang buhay ng Ebanghelyo galing sa ating Panginoon. At maaari po kayo magsiupo. Anyways, I have good news for every one of you. Jesus said in Luke chapter 18 verse 40, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugan ng Diyos, ngunit hindi ang isa,
Ouch! Aray! Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin natin ang buhay na salita ng Panginoon. So isang pinagpalang gabi po muli sa inyo lahat. At isang pinagpalang gabi sa lahat ng nakatunghay sa video broadcast ng Preaching the Living Word of the Lord sa El Shaddai Channel of Blessings Facebook group, and lately sa Kapahayagan TV channel, sa Facebook page at sa YouTube channel. At ako'y naniwala na sa pamagitan ng mensahe at kapahayagan ng Diyos, kaya may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa sa ating lahat. Yung mga pumalakpak ng malakas, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa kanya. Ang palakpak yan ay hindi para sa tao. Ito po'y para kay Yahweh El Shaddai na nagsilang ng kanyang gawain dito sa Sagrada Village na nakatakdang ipagdiwang ang kanyang ika-7 taon. Amen! 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 So ngayong gabi, ating pong pagninilayan at tatalakayin ay pamamagatan ko pong God pleases the repentant tax collector. Kinalulugdan ng Diyos ang nagtitikang publikano. Amen? So bilang panimula ng ating pagbubulay-bulay sa gabi ito, sa ating pong natunghayang ebanghelyo ngayong linggo, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga para sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid, subalit humahamak naman sa iba. Amen? Ganito po ang salaysay ng Panginoong Hesus. May 2 taong umakyat sa templo upang manalangin. Sino po yun? Ang isa ay Pariseo at ang isa naman publikano. Sino yung Pariseo? Ang Pariseo ay isa sa kinalang tinatawag na mga eksperto sa kasulatan. An expert of the gospel. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, yung pong tax collector na yon ay tagapagkolekta ng salapi. Kumbaga, parang BIR no panahon ni Kristo. Amen? Ang Pariseo nakatayo sa dambana ng Diyos at nanalangin pa, pabulong. Anong sabi niya? O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi po ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Ang tangin mo kung makapanalangin, ano po? Wagas-wagas, ika nga. Piling niya matuwid, yun nga lang. Namimintas. Amen. Amen. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ng Panginoon
huwag po sa akin magngingit-ngit at huwag din sa akin magagalit. Sapagkat ang mensahe ito ang siyang magbibigay liwanag sa lahat, lalo't higit yaong hindi pa gaano maunawaan kung ano ang kapahayagan ni Yahweh El Shaddai. Ating palapakan si Yahweh El Shaddai. Amen. Ito pong publikano, sa sobrang hiya, nakatayo sa malayo, nasa likod, yung publikano nasa likuran ng, nakatayo sa likuran ng Pariseyo, malayo. At sa sobrang hiya, di siya makatingin sa langit. Nakayuko ang kanyang ulo tulad nito. Hindi makatingala sa langit dahil sa sobrang hiya. Kaya anong ginawa ng publikano? Alam na niya kung ano ang sinabi ng Pariseyo. Amen? Kaya anong ginawa niya? Dinagukan ng kanyang dibdib at sinasabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So anong ginawa? Diyos, nang marinig ang daing ng publikano, umuwing kinalulugdan ng Diyos ang publikano. Itong publikano, umuwing kinalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So kapatid, friendship, katuwang, unang dahilan kung bakit kinalugdan ng Diyos ang natitikang magnanakaw o ang matitikang publikano. Natitikang magnanakaw. Ikaw, brother, ayusin mo. Ang unang dahilan nito, sapagkat upang mamuhay sa pamamagitan ng pananalig at hindi sa paningin. To God pleases the repentant tax collector, first and foremost, he must live by faith and not by sight. Saan ko po hinango, kapatid, friendship, katuwang, kapanananginan? Buksan po ang banal na kasulatan sa unang sulat o sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 10. Anong sabi ni San Pablo Apostol? Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanan ito, ang ating katawan, hindi mapapansin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakanais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanan ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti
sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ire. Ulitin ko po ang huling keyword. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Amen po ba? Purihin natin ang malakas si Yahweh ang Shaddai. So sa madaling wika, namumuhay tayo ayon sa ating pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na ating nakikita sa balat ng lupa. Ano mga bagay na hindi dapat makita? Yung mga bagay na ayaw pa rin iwan ng katawang panlupa. Amen. At ito po ang dahilan kung bakit ibinabahagi ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng social media. Ginagamit ng Diyos ang social media hindi para ikalat ang maling balita, kundi upang ikalat ang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng lakas at sigla buhat kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? At maliwanag na sinabi ni San Pablo Apostol, mamuhay tayo ayon sa ating pananalig sa Diyos. Kaya ang publikano, kaya siya umuwing kinalulugan ng Diyos dahil siya ay namumuhay ayon sa pananalig niya sa Diyos at hindi sa mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang pangkaraniwang mata. Amen. 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 Amen po. Amen. Ating palapakan ang Panginoon. Now, ang pangalawang dahilan kung bakit kinalulugdan ng Panginoon ang natitikang publikano sabi sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 15, Talatang 8, anong sinabi? Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa daing ng matuwid, siya ay natutuwa. Amen. He pleases the prayer of the upright man. Amen. Kinalulugdan ng Diyos ang daing ng mga taong matuwid. Amen. Hindi ibig sabihin matuwid nga tayo, subalit sa katotohanan, hindi tayo perpekto. Hindi po ako nagpapatamak, mga kapatid. Itinatama ko po kung ano ang sabi ng Panginoon. Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, maliwanag na sinabi ng ating Panginoon, umuwi kinalulugdan ng Diyos ang publikanong yun. Amen. Kasuklam-suklam sa Diyos ang kayamanan ng o handog ng masama. Kaya yung ugali ng Pariseyo,
Kaya yung panalangin ng Pariseo at kanyang hain, hindi kinalugan ng Diyos. Bakit kamo? Napakaganda yung napakinggan ko kay Bishop Bacani kanina doon sa aming klase sa chapel. Ang sabi, kung ano ang likas na katangian ng Pariseo, ng nagmamataas. Unang-una niyan sa buhay ng tao, kaya nagmamataas dahil sa nagkakaroon ng kayabangan. Amen po ba? Hindi lahat ng tao sa balat ng lupa perpekto. Lahat ay nagkakamali. Bakit kamo? Sapagkat kung ano ang ating ginawa sa ibabaw ng lupa, naka-record sa surveillance camera ng walang hanggan. Amen? Amen po ba? Kaya ito pong likas na katangian ng mapagpakumbaba, ipinapaubaya sa iba kung bakit siya napakababa. At sa kabila ng pangungutya ng mga marurunong, ang isang taong nagpapakababa o ng mga nagpapakumbaba, hindi nagpapaapekto sa kantyaw ng mga marurunong sa tao ng lupa. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So ito ang pangatlong kadahilanan kung bakit kinalugan ng Panginoon ang natitikang publikano. Those who seek God earnestly will reward. Gagantimpalaan ng Diyos ang sinumang humahanap sa Kanya. Saan ko po hinango, mga kapatid? Buklatin ang banal na kasulatan sa sulat sa mga Hebreyo, Hebrews chapter 11 verse 6. Anong sinabi ng sulat sa mga taga-Hebreyo? Hebreyo 11:6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yung pag-amen ninyo sa Diyos mahina. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, lalo na sa mga sumusubaybay sa ating broadcast ng Preaching the Living Word of the Lord, believe it or not, our God continuously shower the unstoppable blessings. Amen. At kapag pinakinggan mo at inunawa mo ang mensahe at kapahayagan ng Diyos, tiyak, katulad ka rin ng nagtitikang publikanong umuwi kinalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So yan ang dapat nating tandaan, ang kadahilanan kung bakit kinalugdan ng Diyos ang nagtitikang publikano. Una,
mamuhay ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Pangalawang dahilan, kinalulugdan ng Diyos ang daing ng matuwid. At pangatlo, gagantimpalaan ng Diyos o bibigyan ng gantimpala ng Diyos sa mga humahanap sa Kanya. Amen? Amen po ba? So ito po ang hamon ng Panginoon sa ating lahat, sa ating buhay pananampalataya at espiritual. At ito po ang hamon ng Diyos sa atin. Una, ginamit ng Panginoong Hesus ang talinhaga para tayong lahat ay huwag maging mayabang. Amen? Amen po ba? Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan. Ulitin ko po ang unang hamon. Ginagamit ng Panginoong Hesus ang talinhagang iyon para tayong lahat, including Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines, ay huwag mayabang sa sarili. Amen. Amen po ba? At ito po ang pangalawa, para po sa inyong kaalaman. Inilalarawan ng talinghagang iyon ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa ating sarili kung alam natin mayroon tayo mga pagkakamali at masakit sa ating kalooban kung ang ating kung ang mga pagkakamali iyon ay hahayaan nating maitago. Amen? Kaya mahalaga na tayong lahat ay magpakumbaba sa buhay, banal at makapangyarihang ng Diyos. Ganyan po ba kalakas ang palakpak sa Diyos? Amen po ba mga nanonood sa live video? Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin dito sa Sagrada Village Phase 1 and Phase 2 at sa live broadcast na ito, mahalaga po na tularan natin ang ugali ng publikano, buong kababaang loob niyang humihingi ng awa sa Diyos dahil sa kanyang pagiging makasalanan. Alam niyo po, naalala ko po, isang awitin na ako mismo lumikha ng awiting yon. Ito yung time nung maalala ko yung ako'y umiyak ng umiyak during our retreat doon sa Tagaytay, doon sa isang resort ni Brother Mike. Yung sa silang yung sa anak ni Sister LB. Ang sabi ng Panginoon, anak, dahil ikaw ay umiyak dahil sa ating sakripisyo sa krus, idaan mo sa isang awitin na kung saan ipinadadama ko ang aking pagmamahal sa iyo. Amen? Sabi nga ng awiting ito, Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inaabo mo.
sa krus ng Kalbaryo, kami iyong tubusin. Tayo po natin tumayo sa iyong mga latay at mga sugat, banal mong dugo na umaagos sa krus. Dama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. So dito tayo magpo-conclude. Manatiling pong nakatayo. Maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa huling talata, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Taas ang ating mga kamay at sabihin natin lahat, Panginoong Jesucristo, katulad ng publikano na di man lang nakatingalas sa langit, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Hesus, ibinawaksi ko ang aming kataasan ng loob. Ibinawaksi ko rin ang pagiging mayabang sa sarili. At higit sa lahat, Panginoong Hesus, ibinawaksi ko ang lahat ng mga bagay na nagpaparumi sa aming pagkatao. Kaya naman, Panginoong Hesus, tulad ng publikanong kinalulugan mo, kaming lahat ay iyong galugan sa pamamagitan ng aming pagpapakumbaba sa iyo tuwi-tuwi na. So itasan natin mga kamay at pakinggan natin ang himig ng ating choir sa pamamagitan ng isang awitin na dapat natin mapakinggan at milayan. Ang puso ko'y binubulog sa'yo, nagpapakumbaba ng susumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog, nagpapakumbaba, nasusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang Puso ko'y ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklok ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga
wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paborit pasamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka,